Sa loob ng plantang ito ginagawa ang mahigit 700 sako ng yelo kada araw at sinusupply sa mga restaurant, palengke, tindahan at iba pang establishment dito sa Metro Manila. Pwes, hanapin na natin si Kuya Alvin. Gusto namin ipakita sa mga tao kung paano ba itong pagiging isang ice maker or paggawa ng ice, di ba? Ano bang proseso ang kailangan para maka-produce ng yelo? Unang-una po, bago po i-start yung machine po natin, kailangan po natin i-check yung supply po ng tubig natin. Una ko pong inaakyat po, ito po, yung tawagin namin, main tank po. Kailangan po siya, puno po siya ng tubig. Sa pamamagitan ng isang water pipe, kinukuha ang tubig na ikinakarga naman sa main tank. 5,000 galon ang laman nito. Pagka hindi po kasi puno yung tangke, ma'am, kapag nag-harvest po tayo ng yelo, magkukulang po yung supply ng tubig, automatic mag-shutdown po yung machine. Maaari po siya mag-cause ng pagkasira po ng makina po natin. Patay! Taas! Mataas din siya, ha? Okay, puno. Diyos ko! Ah! Okay na yon. I trust you. Confirmed! Oo, hindi na ako nagdadalawang isip. Okay na yon. Punong-puno ang tubig. Ay, kaya-kaya po. Mga katropa, katulad ng mga ice tube natin sa bahay, hindi basta-basta bumabagsak ang yelo kung nakadikit pa ito sa hulmahan. Ipinatawag ko kayo para sabihin sa inyo na ang galing ni Kuya Alvin araw-araw nitong ginagawa. Paano kung pagod ka na sa trabaho? Di ba't sa akit baba ka pa? Dito, binubuksan ko lang po ito para makita ko po yung level po ng tubig. Sa ngayon po, yung status po nito, normal po, nasa level po siya. So, kumbaga para siyang isang malaking steamer. Opo. Tapos yung mainit na hangin, lilipat doon Opo, papunta lilipat sa ice po. para matunaw ang ice. It's time to explore the production area. Pero remember, no hair cap and bota, no entry. Lagi pong basa yung production namin. Pagka sapatos lang po, tsinelas, madulas po. Ito Opo. yun. Share ba kayo dito, Kuya? Hindi po, may kanya-kanya pong nakasay na bota po. Once na pumasok po tayo sa production area po, kailangan po muna unang gagawin, maghugas po ng kamay po. Okay. Lalo na po kung harvesting time, bago po humawak po ng yelo po. Talagang madisiplina kayo sa hygiene, no? Kuya? Kailangan po kasi kinukonsume po ng tao yung product po natin. Kailangan po talaga malinis po. Malaking bahagi ng trabaho ni Kuya Alvin ang pag-ooperate ng machine dahil hindi lahat ng staff ay authorized na hawakan ito. Para siyang laruan sa pagtingin ko kay Oo, pero parang komplikado. Oo nga. Parang pag meron kang napindot na mali, lalabas yung genie. Parang gano'n. Hindi ko naintindihan na ang dami palang kasamang mga chemistry, iba't ibang parts ng factory. So high-tech talaga siya, na-impress ako. At saka hindi lang siya titingin ka, imamando mo yung machine. Sobrang nagulat ako na ang daming alam nung day off winner natin na si Kuya Alvin tungkol dun sa pagpapatakbo ng factory. Kung baga po sa sakyan, ito po yung pinaka-makina niya po. Ito po yung tawagin namin is compressor po. Ito rin po, may panel, 4 na panel po siya. Ito rin po yung in-on ko po. Nangyari na ba sa'yo ever na namatayan ka ng makina or yung nag-automatic shutdown siya dahil kinulang ka ng tubig or ganyan? Nangyari na po, ma'am, nung one time na may water interruption pala, hindi kami nabisuhan. Ay! Tapos gabi pa po nangyari, so hindi kami aware. Kuya, ano tong parang pula dito na tank? Ang tawagin po namin yan, oil separator po. May langis po yan, tapos nahaluan po siya ng ammonia. Ammonia? Opo. Naku, kuya, di ba masama yun pag ininom or di ba bawal yun? Delikado po siya pagka direct contact po sa tao po.
ammonia po is hindi po siya humahalo sa yelo po. Kumbaga sa sinaing po, yung ammonia, yun po yung apoy. Sa yelo naman po, siya lang po yung nagpapalamig. Sa dambuhalang makinang ito naman, hinuhulma at lumalabas ang mga nabuong yelo. Once na na-start na po yung machine natin, mag-aantay lang po tayo ng 35 minutes hanggang 36 minutes para po makapag-harvest po ng yelo po. So paano siya? Like aabangan mo siya ng may sako or may pipindutin ka ba? Bali may sensorized po kami na pedal po. Ito po. Ito, may pedal. Para kang nagtatahi. Opo. Once nakapakan mo po siya, tuloy-tuloy po yung buhos po ng yelo po, ng sako po. Bibigay po ng signal yung control panel po natin. Kaya kahit nasa labas po kami, minsan malalaman po namin na oras na po ng harvest po. Kuya, anong klaseng tubig ang ginagamit para magawa ang yelo na to? Tap water po. Tap Tapos, water. dadan po siya ng filtration at UV light po bago pumasok sa freezing tank po. Ang taray na UV light, anong nagagawa nun? Para po malinis at masalang. Nagpapatay ba yung bacteria, UV light? Yun daw po yung principle po. Ito naman, ngayon lang yata ako nakita ng sako ng yelo na ganito kalaki. Gano'ng kabigat to? 50 kilos po. Oh my God! Hindi ko man lang naakyat. 1, 2, 3. Ay, ang bigat. Kuha po tayo ng tali, nandito po sa ibabaw po, para ito po yung gamitin natin. Ang karaniwan po ginagawa namin, kung tawagin po namin, tinataktak po namin yung yellow map para ganito po. Ay! Para po bumaba yung yellow, maitali po namin na mas madali po yung sako po. Airtight.